Tulad ng sinulat ni San Pablo sa ating ikalawang pagbasa, bilang pinadala ng Diyos, nananawagan kami sa inyo sa ngalan ni Kristo, makipagkasundo na kayo sa Diyos. Ngayon na ang panahon ng kaligtasan. Tanggapin na ninyo ang kaligtasang inaalok sa inyo. Yan po yung panahon natin. Nananawagan ng Diyos ng tumanggap na tayo ng kaligtasang ibibigay niya sa atin. Iyon po ang panahon ng Kwaresma na sinisimula natin sa araw na ito. Ito'y panahon ng masidhing pagsisikap na isabuhay ang kaligtasan na tinanggap na natin nung tayo ay bininyagan. Nasa atin na ang kaligtasan. Bininyagan na tayo. Kailangan lamang nating isabuhay iyan. Niligtas tayo ni Jesus nung siya'y nagpakasakit, namatay at muling nabuhay para sa atin. Natanggap na natin ang kaligtasan ito noong tayo ay bininyagan. Binayaran na ni Jesus ang ating mga kasalanan at binahagi sa atin ang kanyang bagong buhay. Naging mga anak na tayo ng Diyos at anak na tayo ng Diyos ngayon tulad ni Jesus. At tayo'y tagapagmana na ng langit, makakapasok na tayo ng langit. Naging templo na tayo ng Espiritu Santo dahil sa binyag at dahil sa kumpil. Ang mga katotohanan ito'y pinapaalaala sa atin uli at hinihikaya tayo na isabuhay ang bagong buhay na ibinigay sa atin. Kaya maraming salamat at nandito kayo upang simulan ang magandang panahong ito. Ang paglalagay ng abo sa ating noo ngayong araw ay panawagan sa atin ng bagong buhay na mapapa sa atin. Huwag sana tayong malinlang ng mundong ito. Lilipas ang buhay natin na nalalaman natin sa mundong ito. Mamamatay tayo at babalik tayo sa alabok. Pero may bagong buhay na nag-aantay sa atin. Kaya habang linalagay yung abo sa ating ulo, ay sasabihin sa atin, alalahanin mo, ikaw ay abo, at babalik ka sa abo. At ganoon na ba talaga ang buhay natin? Kaya anong dapat natin gawin? Magsisi na tayo at manampalataya upang magkaroon tayo ng buhay na hindi mawawala ng kamatayan. Mamuhay na tayo ngayon ayon sa bagong buhay na ito. Kaya magsisi na sa ating mga kasalanan at mamuhay na tayo para sa kaharian ng Diyos. Yan po yung panawagan sa ating ngayon sa paglalagay ng abo sa ating noo. Oo, napatawad na ang kasalanan natin nung tayo bininyagan. Pero dala-dala pa natin ang bakas ng kasamaan sa ating buhay ngayon. At hinihila tayo, hinahatak tayo ng kasamaang ito. Huwag tayong magpadala. Patuloy nating labanan ang kasamaan sa ating buhay. Maaring masamang ugali, masamang pag-iisip, masamang impluensya ng ating barkada. Talagang ang buhay natin ay isang pakikipagdigma sa kasamaan. May labanan, nakikipagtunggali. Araw-araw natin itong ginagawa at huwag tayong dapat magpabaya, kundi mahihila tayo, mahihigop tayo ng kasalanan. Binigyan tayo ng sandata na labanan itong panghihikayat ng kasamaan. At ito po yung 3 programa ng panahon ng Kwaresma. Ang panalangin, ang pagpepenitensya, at ang pagkawang gawa. Ito po yung mga sandata natin laban sa kasamaan. Sa panalangin, nakikipag-ugnay tayo sa Diyos. Ito po ang balik-handog natin ng panahon. Nagbibigay tayo ng panahon para sa Diyos. Sikapin natin na mas bigyan ng panahon ng Diyos sa ating personal na panalangin,
sa ating pakikiisa sa gawain ng simbahan, tulad ng pakikiisa natin sa pagro-rosary o sa Bible sharing o kaya sa ating mga gawain sa Kriska, sa ating personal na pagbabasa ng Bible, sa sama-samang pagdarasal sa ating mga pamilya, sa ating pagsisimba. Bigyan po natin ng panahon ang Diyos. Hindi tayo magsisisi na nagbigay tayo ng balik handog ng panahon sa Kanya. Mas pinagbibigyan natin ang panahon na panalangin, mas lumalago ang ating pag-ibig sa Diyos at mas binibiyayaan tayo. Ang madalas na hadlang sa ating pagdarasal ay ang ating kagustuhan. Mas gusto natin ang barkada. Mas gusto natin na mag-TikTok o manood ng video o ng TV. Mas gusto nating matulog. Kaya kailangan din nating supilin ang ating sarili. Ito yung pagpepenitensya. Kontrolin natin yung ating sarili. Kasama nito ang pag-aayuno ngayong araw ng Miyerkules ng Abo. Kaya ang pag-aayuno ay sa mga 18 years old pataas hanggang bago kayo mag-senior citizen. Yan ay panahon ng pag-aayuno. O kaya ang pag-aabstinensya, ang hindi pagkain ng karne para sa 14 years old at lahat tayo. Hindi naman na tayo mapapasama, hindi tayo kakain ng karne. Alalahanin lang natin ito'y konting pagpipigil sa sarili ko. No? Kaya at tuwing Biyernes ng panahon ng Kwaresma, iwasan na natin yung karne bilang tanda ng ating pagsisisi. At magiging malusog pa tayo kapag nag-control tayo ng ganun. Pero maaari din ang pagpigil ng sarili sa iba't ibang paraan ng pagkakaroon ng self-control. Tulad ng iwasan natin ang pagmumura. Sa halip na lumabas ang mga masamang salita sa bibig natin, kontrolin natin. Supilin ang ating galit. Labanan ang katamaran. Bawasan o alisin ang pagbibisyo. Pag-iinom, paninigirilyo. Bawasan ang paggamit ng cellphone. Ang dami namang panahon na mga pinapanood natin ay hindi naman ganun talaga kahalaga. Bawasan natin pagpigil sa sarili. Maraming paraan upang magkaroon tayo ng self-control. Yan po yung pag-aayuno. Yan yung pagpepenitensya. Ang bunga ng ating panalangin at penitensya ay ang pag-ibig sa kapwa na napapakita natin sa ating pagkawang gawa. Kaya ang panahon ng Kwaresma ay panahon din ng programa nating Fast to Feed. Ngayong araw, nag-aayuno tayo. Ang bahagi ng ating matipid sa pag-aayuno ay ibibigay natin sa mga malnourished, sa mga batang walang makain. At marami niyan sa Pilipinas. Yan yung programang Fast to Feed. Na ako po ay nag-aayuno para makapakain ako sa iba. At ganun din, mayroon din tayong koleksyon sa buong panahon ng Kwaresma ng alay kapwa. Ang hindi ko pagmimerienda, ang hindi ko paninigrilyo, ang bawa sa paglalagay ng load sa aking cellphone, ay itatabat ko, ibibigay ko sa alay kapwa na iyan naman ay tumutulong sa mga taong nasasalanta ng kalamidad. Para kapag dumating anumang bagyo, anumang lindol, kaagad may maibigay tayo ng tulong kasi may natago tayo dahil sa ating pagpepenitensya. Nagtitipid tayo upang may ma-share tayo sa iba. Pati na nga ang mga mahihirap o mga bata ay makakasama din sa pagtulong sa kapwa. Kaya mayroon tayong programa ng Pondo ng Pinoy, pagtatabi ng konting halaga para sa nangangailangan. Sana dito sa simbahan natin, kapag nakita ninyo yung batang nagmamakaawa sa harap, o kapag po ay pumasok dito, maalaala nyo, magtatabi ako kahit na piso man lang, kahit 5 piso man lang araw-araw, ibigay ko sa mga nangangailangan.
Kung lahat tayo gagawa ng ganon, malaki din ang malilikom natin. No, yung papatak-patak na yan, yan yung pondo ng Pinoy natin. Hindi ba ito ang diwa ng pagbabalik handog ng kayamanan? Seryosohin natin ang ating pagbabalik handog. Balik handog ng panahon sa ating pagdadasal. Balik handog ng kayamanan sa ating pag-share ng konting mayroon tayo. Balik handog ng ating talento sa ating pagsiserve. Maraming paraan na makatulong sa ating kapwa. Mga kapatid, sa ating pagdarasal, pag napapalapit tayo sa Diyos, sa ating pagpepenitensya, nakokontrol natin ang ating sarili. Sa ating pagkawang gawa, nakakatulong tayo sa ating kapwa. At iyan yung tatlong relationship natin. Relationship sa sarili, relationship sa kapwa, relationship sa Diyos. Relationship sa sarili, pagpigil ng sarili. Relationship sa kapwa, pagtulong sa kanila. Relationship sa Diyos, pakikipag-ugnay sa Diyos sa pamagitan ng panalangin. Ngunit sinabi ni Jesus sa ating Ebanghelyo na huwag natin itong gawin para magpakitang tao. Ginagawa natin ito para sa Diyos. At napapansin man tayo ng iba o hindi, yan ay hindi para sa kanila, para sa Diyos yan. Ang Diyos na nakakakita ng mga bagay na ginagawa natin ng lihim, ang siyang gagantimpala sa atin. May gantimpala mula sa Diyos. Kasi ito'y mga mabubuting gawain. At tinitingnan nilang Diyos. Hindi lang ang mga kasalanan natin, ang mga mabubuting ginagawa natin. Huwag sana natin sirain ang kabutihan ng pagsisimba, pagdadasal, ang kabutihan ng pagtulong sa kapwa, ang kabutihan ng pagtimpi sa sarili sa pamamagitan ng kayabangan, sa pamamagitan ng paghahanap ng pansin sa ibang tao. Gawin natin ito sa Diyos. Iyan yung sinabi sa atin ni Jesus sa ating Ebanghelyo. Ang Kwaresma ay tatagal ng 40 taon hanggang sa kalagitnaan ito ng Abril. 40 ay ang panahon ng paghahanda at pagpapanibago. Ito ay nagpapakita ng pagtiyatyaga. Hindi lang isang araw, hindi lang isang linggo. 40 araw, may tiyaga tayo. At ang tunay na pagbabago ay natatamo natin hindi sa madaling paraan, ngunit dapat ay may tiyaga, palaging ginagawa. Kailangan natin ng panahon upang makaugat ang mabuting ugali, upang matanggal ang mga masamang ugali. Ang mga Israelita ay dapat maglakbay ng 40 taon sa disyerto upang maging bayan ng Diyos. Pagpasok nila sa lupaing ipinangako sa kanila. Umulan ng 40 araw at 40 gabi upang panibaguhin ang mundo nung panahon ni Noe. Si Propeta Elias ay lumakbay ng 40 araw papunta sa bundok ng Horeb upang doon makatagpo ang Diyos. Si Jesus ay nagdasal ng 40 araw, 40 gabi at nag-ayuno siya sa disyerto bago siya magsimula ng kanyang misyon. Kaya taon-taon, 40 araw tayong dumadaan sa Kwaresma upang sariwain ang ating sarili para makaisa si Jesus sa kanyang misteryo paskwal. Ang kanyang pagpapakasakit, ang kanyang pagkamatay at ang kanyang muling pagkabuhay. Upang makaisa si Kristo sa kanyang muling pagkabuhay, dumaan tayo sa karanasan ng pagsisikap na mamatay sa ating sarili at magkaroon ng bagong buhay. Mga kapatid, pumasok tayo ngayon sa panahon ng may kababaang loob. Kaya tumanggap tayo ng abo sa ating ulo, pagpapakumbaba yan. At may mga katatagang loob na ipagpapatuloy ang disiplina ng panalangin, penitensya at kawang gawa sa loob ng 40 araw na ito. Kaya ngayon po ay bibindisyonan natin ang mga abo
na ilalagay sa ating noo. Huwag kayong mag-alala. Pwede naman kayong maghilamos pa o maligo kahit na mawala yon. Ang mahalaga ay nakuha natin ang diwa ng pagpapakumbaba at ang diwa ng pag-alaala na ang buhay natin ay lilipas lang, ngunit kailangan magbago upang magkaroon ng bagong buhay.